Hey, baby! Power Ranger, mga ganun, mga sotsoy ito. Hala, ang ganda nito guys, ang cute ba? Alam mo, ang sinabi niya sa akin guys, Oliver, no Oliver, I can do this alone. Parang, ang nangyari ngayon, si Miss M ang nagiging employer ko na. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hello guys, welcome back to another vlog. It's Oliver Cagas. Wait lang, hinaan natin ng light. I-negative natin kasi parang medyo hindi ko kunin natin ng heaven. Ito no? Iyan Andy. What's happening? Why Andy is so... Anyway, katapos ko lang po magtrabaho kaya tingnan niyo, nahilamos ako kaya piling ko basa yung dito ko. Naghilamos ako kasi after ko magtrabaho kalante maghilamos na kasi alam ko mukha natin ay very dirty na kasi sa malikabong ba. So kailangan natin siyang linisan. Bisa si boss ko to diyan. Palagi para i-maintain yung kalinisan ng mukha kasi yun yung very sensitive. What is that? From over. That's from over? Yeah. Really That's over. This is from you? Yeah. Okay. Ano to ka guys yung what is it called jacket for? Motorbike. Motorbike? Yeah. Da fish da? Da fish? Es muss probieren. Es muss probieren. Ich will die auch noch probieren. Es muss probieren. Itong jacket na dalang-dala ko ay from Egbert. Ito try natin mamaya. Ito yung jacket nung kabataan nila kawis, nung teenager pa sila, like sila motor ba na. Look ito at me. When he was in 20s, no 20s years old, or that? No, older. 30, 40, I don't know. 30, 40. Ayan, wow, this is for the motorbike jacket. Hmm? If you fall down, you have a chance to live longer. Hey, baby! Wow, it's thick. No thick. Baga. Baga? Makapal. Baga pa Thick. sa malak. And this is from Egbert. Egbert. Ito naman ay for Egbert. Itatry natin. Na-try ko to kanina. But ngayon, itatry ko ulit. Now, go in. Okay. Itatry ko kay over muna. This is very big. Quatsch. Look. Das wird sich sofort eine Körper vom anschneiden. Ala. Look. Ja, sensationell. Sensationell. Wunderbar. Wonderful. Ang laki naman ito, Uwe. Oy. Tignan nyo, para namang winter. So, itong mga jacket na to, ginagamit nila tuwing nagbabicycle sila. Meron silang bicycle ka, guys. Hindi bicycle is bike. Motor ba? Motor na pang race. Alam mo yung malaking motor? Yung malaking motor talaga ba na para sa matatangkad na tao? Meron sila noon kasi mahilig sila magmotor dati. Motor bicycle, siguro yung tawag yan. Mahilig sila niyan before, nung mga 30s na sabi nila. Kaya kailangan din yan ng special jacket for that. Kaya ito, super kapal ba? Ang bigat. Mabigat pa, makapal pa. Mas makapal pa to at mabigat kaysa sa winter jacket ko. Tapos ko magtrabaho, sabi ni Egbert, Oliver, saan ka? Tapos ko magtrabaho, sabi ko, itatry mo to. Itatry ko. Ito naman from Egbert. Ang liit, pang cute ba? Pang Korean. Ito ay kasya sa akin kasi maliit. Sabi daw ni Egbert ka, guys, ano to? Real leather. Leader of the band, gano'n. Real talaga daw to. Tapos sabi niya, kasi nung binili niya to, yung pera pa ng Germany ay D-Mark, yes, Deutsche Mark. Yeah, tama yun. Tapos ngayon, lately, like by 2000, mga gano'n, ay nagiging euro. Kasi, yung pera talaga before ng Germany ay hindi euro. Kung hindi D-Mark ang tawag nila noon. So, Deutsche Mark, correct me if I'm wrong, taga Germany ngayon. And then, nung 2000, nag-start ang 2000, doon naman, nagiging euro na siya. Oo. At, ito, binili nila to, yung pera pa ng Germany ay D-Mark. D-Mark is Deutsche Mark? Was? D-Mark is Deutsche Mark? Ja. Yeah? Ja. How much did you buy this? How much?
Über 1000. Euro o D-Mark? D-Mark noch. D-Mark? Old. Old. Look guys. At saka hindi lang jacket, ito ay real to, real. Hindi lang to jacket, meron din siyang pants. Ha. Hindi ko lang to susuotin ha. Ito. At real leather talaga. Okay, so tingnan nyo talaga, iba. Iba yung plastic leather at saka real. Kaya leather. Kasi dati, di ba, mas dating panahon pa ng Japan. Panahon Japan. Ano ba? Mga totoo talaga ba? Ngayon kasi parang ano na siya, parang na-duplicate na, parang, alam mo na, may clone na, di ba? May ganun. So, dati, binili na to. Kaya mahal daw talaga daw. Kaya ngayon, iba talaga kapag totoo ka talaga kasi magtatagal ka, no? Like tayo, kapag totoo tayo, magtatagal. Ha? Totoo yung sinasabi ko, guys. Totoo na lang, ha? Ito, oh. Totoo talaga to. Ito yung para sa, ano, dito sa knee. Ito. Kasi, for example, may disgrasya. May disgrasya, hindi natin alam. Kasi, di ba, lalo na kapag mag-motor-motor ka. Ito yung pampano talaga knee. Kasi, oh, may bukol dito, oh. Pang ano talaga siya. For safety. At sabi ni boss ko, boss ko to, kay Egbert man to, no, ito at saka ito, oh, cute, oh. Ibibinta niya daw ito. Pinaano na niya, parang sinend niya sa online, sa Rebay. Ryan Einsagen. Yun sa internet, yun kung saan mabibili. Ito, oh, it looks new, oh. Ito, maganda. Cute, oh. Para akong ano ito, para akong yung sa Star Wars. Like, oh, Power Ranger, mga ganun, mga sotso ito. Hala, ang ganda nito, ang cute ba? So, siguro kung nagmumotor-motor, siguro ako, no? Sabi pa ni boss pa. Oliver, alam mo, kung nagmotor-motor ka, ibibigay ko yun sa'yo. Pero kailangan mo ng driver's license doon. Sabi pa niya kanina. Kasi kung ibibigay daw niya, pero wala man ako noon, ibibinta niya lang daw ito. So, mag-live selling po tayo. Online live selling. So, ano niya lang to, screenshot, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kung una maka-screenshot nito, paglagay lang, magsabi niya lang kayo ng mine. Tapos magsalit, ano natin kung magkano to? Hindi man to sa akin. Hindi naman pwede ako maglagay ng price kasi hindi naman to sa akin. Hindi pwede ako magbigay ng price, it's because that's not for me. Pero ibenta na to ni Egbert. Kasi hindi niya ito magagamit na. Pero super kapal at super, oh. Kasi kung hindi to totoo na leader, siguro, matanga itong sira at saka, ano na to dito, ano itong tawag no, busot-buslot, tawag ng talis na yung gusot-gusot, hindi, gusot kasi, ano yung masisira na talaga dito, kasi, no? At saka, binili na to yung mga 30s pa sila, so matagal na talaga to. At saka, hindi pa ako nabuhay siguro no, nung binili nila to. Hindi pa ako nabuhay, hindi pa ako pinanganak. Kaya, totoo talaga, oh, tagal na to. Kaya, kung gusto niyo pong bilhin ito, bilhin nyo na lang, okay? Maraming tanong. Bili. Ay, Kinay Sandy, oh. Ay, may nilalaro pala siya, kaya andyan siya. Aha. So, ibalik natin to doon. Basta ibibinta niya daw to ka, guys. Magbintahan na. Kasi po, wala na magagamit. Sayang lang din. Ay, what are you doing? Wait lang, kasi maglaro muna ako kay Andy. Katapos lang po magtrabaho ka, guys. Pagod man ako, eh. Tingnan nyo, ha? Oh. Gusto nyo? Andy, kahit pagod ako, Andy, pero gusto pa rin kitang ilalaro. Ha? Sa akin siya gusto makipaglaro, tapos kinaubit, Egbert, ayaw niya. What's happening in this world? What's happening in this world ba? Why always me? Ha? Why, Delilah? Why? Setsman. Tira niyo? Gusto mo kipaglaro pala, ha? Tama na kasi mag-rest lang ako ng konti. Mag-rest lang ako ng konti ka, guys. Tapos, mag-ano lang ako, maglinis-linis muna ako dito. Mag-map lang muna ako dito sa
Sa area na to, ayan. I-map ko lang to. So, I need to take a rest first. A little. Para meron tayong lakas na mag-map, di ba? Kasi kung wala tayong lakas, naku, hindi tayo makapag-map dyan. So, kuha na tayo ng tubig. Nakapag-relax na ako ng mga 5 minutes. Kuha na tayo ng mainit na tubig para makapag-map na po tayo. So, sana mainit na. Mainit na. Gasa lang natin ito. So, while naglagay tayo ng tubig, lagyan din natin siya ng vinegar. Ito. May vinegar na po. Vinegar po ang ating panlinis para sa floor, para wala po siyang puti-puti after maglinis. At saka dapat mainit na tubig din. Dapat mainit na tubig ang ating gagamitin para kung mayroon mga mikrobyo, I know hindi na talaga 100% mamamatay ang microwave po. At least merong mamamatay. Opo. Nag-relax ako ng 5 minutes, tapos mag-wrap tayo. After ko pong magtrabaho, kailangan natin maglinis kagad. Nahiya kasi ako pinabos na. Mahiya ako pinabos na wala akong ginagawa. Meron naman tayong ginagawa kasi nagtrabaho tayo, no? But after ba? So ito talaga yung perks po. Perks of being stay-in. Yung parang, ano tayo, no? Yung, alam mo, may maraming makarelate sa akin ngayon. Like, yeah. For example, meron tayo, tapos natin sa trabaho natin yung main job, no? Pero, ayaw natin na upo-upo lang. Gusto natin na mayroon gagawin pa. Parang, ang isa pa, ano tawag nito? Gusto natin na may gagawin pa kasi po, parang nakakahiya. Bawit na, may kukunin ako dito. Sabi ko talaga dito. Wait lang ha. Mamaya ko na nga yung linisan. May linisan ako dyan ba? Hindi po yung nakakita kasi po kameraan dyan. So, alam ko maraming makarelate sa akin ngayon na kapag nag-stay in tayo, gusto natin na may gagawin. At tayo din, kami lang din kasi nakatira dito, no? Kami lang din. So, ito ko din, diba, na malinis din ba? Malinis sa paningin. Alam mo yun, yung maaliwalas tingnan ba? Yun ang gusto natin guys, diba? Yung super maaliwalas, baka... Alam mo, kapag malinis ang bahay ba, parang gusto mong tingnan. Kapag malinis ang bahay, parang nawawala yung stress mo. Totoo yun, di ba? At saka, kapag hindi malinis ang bahay, parang nadagdagan ang stress mo. True, di ba? Yeah. Sabi kasi, wait lang ha. Tapusin ko lang dito na part. Ayan. Kunin ko ng camera. Sabi kasi diba, cleanliness is next to godliness. Yes. Yun ang mababasa natin. Mga wisdom tooth. Wisdom tooth. At saka after dito guys, doon ako sa living room. Pero hindi ko na doon mag-vlog kapag sa living room ako kasi andun sila boss. Ay si Ove nasa office. Tapos Egbert kasi busy siya doon sa living room kasi binibinta niya yung jacket sa online. Binibinta niya sa online. Kaya busy siya. At tinitingnan pa niya kung magkano ang price na ibibigay niya. Kaya nag-check siya sa online. Chine-check niya. Kaya ayaw ko din mag-disturbo na mag-vlog doon while andun siya nakaupo. At busy din siya. Kaya mag-disturbo na ako doon pag maglinis na ako pero hindi na ako mag-vlog doon, okay? So, ayan ang camera. So,
Diba kawis, no? Kailangan natin linisan to kasi parang dito kawis ba, hindi naman ako everyday dito nagmamap-map. Yes, totoo yan. Hindi ako everyday magmamap dito. Magmamap ako dito sa bahay once a week or twice a week. Ganun. Once a week or twice a week ako magmamap. Kasi po, ang ginagawa ko ay mag-vacuum ng palagi. I-vacuum ko muna. Vacuum. Tapos kapag wala pang dumidikit nga, alam yung stain. Ay alam yung mga gatas, natatapon dito, or mga ano pa dyan, mantika-mantika. Wala pa naman yun. Kaya, once or twice a week ako magmamap. At saka, before ako gagala, for example, may gala tayo, magmap ako, and then, after kong gumala, makauwi ako sa bahay, mag-map ulit ako. Yun ako kagad. Hindi ko lang alam, ganun ako. Gusto ko na malinis ang bahay. Kaya sabi ko, kaya tapos ako sa trabaho, pagod ako sa trabaho, I make sure na nakapag-map pa rin ako dito. Kasi, yun naman kailangan natin. Ano ba, mag-give back, diba? Kasi baka hindi tayo maginis dito, baka sabihin tayo ni boss na ang dirty-dirty mo, hindi ka nagtutulong dito, Oliver. Sabi ko sa'yo, Oliver, ha? Hindi na sila ganun. Hindi ganun sila, boss. Charot lang, ha? Baka tutuhanin nyo dyan. Mag-joke-joke tayo minsan-minsan kasi baka... Pero minsan ka, guys, ba, mga joke ko ba ay nakakairita sa iba. Sa iba naman, hindi naman nakakairita. So, saan talaga ako lulugar nito? Ganito kasi ano, whatever you are doing, meron talagang masasay ang mga tao, is it good or bad? Meron talaga, di ba? And then guys, hayaan mo lang magsabi sa iyo kung good ba yan or bad. Ang importante ay masaya ka sa ginagawa mo, at saka wala ka naman inaapakan, wala ka inaaway, di ba ka guys? Like, you are doing what you are doing. You are doing what you love, ganun. Or, paano ka? Ganun, pakita mo. Kasi for example, yung ibang tao ay nairita sa joke ko, sa pagsalita ko. Huwag kayo maalala, it's a tie. Nairita din ako sa akin, nairita din ako sa pag-joke ko. Yeah. Ano naman talaga ang guys? Hindi lahat ng ginagawa ko masaya ang tao. At hindi din lahat ng ginagawa ko ay nagustuhan ng tao. At, diba? Ano yan? Balance ba? Ang mahalaga ay magbablog tayo at meron tayo ipakita sa inyo, no? Kung ano na nangyari kay Oliver. Mga daily life natin dito sa Germany. Kapag ito talaga matatapos to. Sabi ko talaga. Kasi ako guys, kapag hindi ako mag-joke, like magpapatawa sa inyo, parang feeling ko mabuboard ako. Ako yung mabuboard sa ginagawa ko, like ganun. Hindi ko alam kung, for example, nagjo-joke ako sa inyo, no? Ay, nagbablog ako na hindi ako nagjo-joke. Ako yung nabuboard sa buhay ko. Siguro, nasa ano ko na talaga yun from within ba na gusto ko magpatawa. Meron namang natatawa. Sa mga natatawa dyan, maraming salamat at na-appreciate yung tawa. At sa mga hindi natatawa, thank you pa rin. Thank you pa rin. Importante, buhi yun tadre. Pero matatawa ko sa mga comments ba? Matatawa lang ako like, uy, wow. So sabi ko, wow, she's watching or he's watching kasi nga, naka-comment siya. At saka, di ba? So, malapit na po ako dito ka guys. Tapusin ko lang po dito ha. Para sa living room na ako at saka mamaya magluto tayo ng pagkain.
Hi guys! Ayan po ngayon, magluluto po tayo ng chicken tinula or tinulang manok. Kasi nag-request po ang ating mga bosses. Sila boss, nag-request sila. Ayan, meron tayong chicken. Nag-request sila ba na gusto lang kumain ng chicken soup or chicken soup, no? Yun ang gusto kasi nila. And then, nakiwan ako, nagsayang ako kasi kapag chicken tinulang aming ulam, kakain yan sila ng rice. Yes, kumakain sila boss ng rice, but not all the time. Unlike sa akin na everyday is rice because rice is life. So, naghiwa rin ako namang ito. Unahin natin itong mga, hindi makita nyo, no? Itong onion, garlic, at saka ingwer or luya. At saka, maghiwa pa din ako ng, ito. Meron din tayong pak choy, pichay, para mas masarap, may gulay-gulay tayo. Wala kasi ako bibis peanut, hindi ako nakabiling kahapon. At meron din tayo ditong kohlrabi. Ayan, kohlrabi siya. Alam niyo po, ang kohlrabi ay lasa siyang chayote. May pagka-papaya din siya. Kaya kapag walang chayote dito, ito yung parang alternative. Ito yung pwede siya sa tinulang manok. Opo. Nabasa ko lang po to, pwede pala to kasi sa mga Filipino Changi, may nag-chat doon, may nag-post na ano alternative nyo kapag wala kayong chayote at saka papaya. Kasi papaya dito ay matamis, so pangit ang lasa. So ang sabi doon, maraming nagsabi na kohlrabi daw. So na-try ko to before, masarap. At may pagkasingkamas din, pwede din siyang kainin mo lang siya, hiwain to, babalat na, tapos kainin mo, lagyan mo ng suka or asin, makain mo lang siya, pwede na. I-try nyo po iyan. Di ko lang alam kung ano sa English ang kohlrabi. Please comment down below kung ano sa English ang kohlrabi. Hindi ko po alam. Hindi ko din alam sa Tagalog. Basta kohlrabi siya, no? Ayan. Pwede pala siya. So, at least meron tayong mga gulay ngayon. Nagpabili ako kay boss kahapon ng ano din. Sana, carrots. Sabi niya kasi ano daw mga ingredients niya. Sabi ko, carrots pwede din. Kalimutan niya. Nakalimutan niya guys. So, okay na lang. Ito na lang ating mga kakainin. Ilagay sa chicken tinola. Unahin ko lang po igisa ang mga ito. Before natin ilagay ang manok. Hindi ko gagawin ang request nila eh. Paminsan-minsan lang sila nagre-request ng anong lulutuin ko. Wala na, kapag alam ko, lutuin ko talaga. So, ito, meron pa akong isang hiwa doon. Hindi ko siya niluto lahat. Ayan. Kasi, i-marinate ko siya at saka ilagay ko siya sa air fryer. Masarap yan. Opo, masarap na masarap. So, when nagisa tayo nito, ilagay na natin ang karning manok. Karning manok. Nilagay ko na siya dito ngayon para mag-absorb yung lasa sa manok, di ba? So, sinabay ko na lang. So, ang gagawin ko ngayon, tabunan ko lang siya. And then, I think malaki. Ito ata. Maliit. Ito pang tapon. Ito ang kasya. And after nito, while nagpaluto tayo nito, ano muna ako. Yung pak choy at saka kohlrabi, i-slice ko lang po muna. Okay? Okay. So, magsa-slice na po tayo. Gagamitin ko lang ito. Kasi for kohlrabi. Wait lang. Nasra. Alam mo yung itong kohlrabi, ginagawan nila itong laing. Alam yung laing? Laing ba? Itong ano, ito, ginagawa ng laing. May nakita ko ba? Hindi ko lang alam paano. Hindi ko alam kung paano ba. Pero may nakita ako. Sabi ko ba, ang galing talaga ng mga Pinoy, no? Kahit saang sulok ng mundo,
marami talagang alternative na gagawin. Na kapag nakasanayan natin na gulay, for example, ganito, marami mga alternative ba? Oo. Itong laing din, guys, nakita ko, ito talaga ang ginawa ba? May nakita kong video na ang gumawa siyang laing using yung ano na yun. Lagi. Kaya iba pa rin ang mga Pinoy, kahit sa ang sulok ng mundo, kahit saan mo siyang gira dadalhin. Hindi yan papatalo, kaya salot talaga tayo sa mga kababayan. At mabuhay ang tayong mga Pilipino. No? Iba pa rin ba? Kahit hindi magkaintindihan, basta sa kainan, naintindihan na. Ha? Ano daw? Hindi ko na mag-gets din minsan-minsan ito sila sabi dito. Ito naman tayo sa pak choy. Choy na choy ang pak choy. Wala. So guys, ayun, kanina pa ito kumukulo. Ilagay ko na po dito ang, nahulog. Ang kohlrabi kasi medyo matigas talaga yan. Matigas po talaga siya, hindi medyo pero matigas. Para siya chayote din. Mamaya na yung pak choy kasi ang pak choy ay mabilis lang siyang maluto, di ba? Pero nasa ilalim kasi, kaya buot yung takbuot. Nagmarinate na ako doon ng chicken. Yeah. Yung isa, yung sinabi ko kanina, pinakita ko. Minamarinate ko siya. Wow! Sayang, wala akong tanglad. Kasi di ba, summer lang ako makatanim. Ay! Kapag spring na po, magtatanim na po ako ng tanglad. Kasi pag spring, yung the perfect timing na magtanim-tanim tayo ng mga halaman. Tapos yung strawberry namin, lalagyan na namin yun ng lupa ulit. Yung strawberry na andyan ang nilagay namin, oh. Kung naalala nyo po iyon, magtanim-tanim ulit tayo. Lagyan lang siya ng lupa yun para may bagong ano ba. Ganun man daw yan, yung strawberry, hindi yan namamatay, mabunga yan ulit. Pag spring, lalabas na sila. Guys, lutong-luto na po. Ngayon, mag-prepare na po ako kasi po kakain na po kami. Naglagay na ako doon ng plato, kutsara, tinidor, mesa, yung kutsilyo. Tsaka luto na po ito. Tingnan nyo po. Wow! Tingnan nyo naman. Okay? So, luto na din ang rice natin. So, ang gagawin ko po ay kuha lang ako ng kunti dito. Tsaka ilagay ko sa bowl. Tsaka yung rice naman ay hindi ko alam paano gagawin ko sa rice, ha? Sin's gonna break my... So, kakain na po kami guys. Wow! It's yummy. Tingnan nyo po. Gustong-gusto to nila boss kasi po gustong-gusto nila humigop ng sabaw. At this moment of time. Yeah. Magulay pa di ba? So, kakain kami ngayon ng healthy food. Kasi isa po kaming healthy.
Puno na, hindi na makaya. Ilagay na natin yung iba dito. Kukuha na lang tayo mamaya kapag kulang pa, di ba? Dito. Ayan. Puno. Grabe, oh. Uy. Wait lang. Basta kakain lang po kami, ha. Guys, tapos na po kaming kumain. Busog na busog ko, guys. So, parang, hindi na ako makahinga. Busog na ako. Hindi naman ako mag-dinner mamaya. Sila boss, hindi na yung mag-dinner kasi kumain na naman din sila. Noong nakarang araw, andito si Miss M. Nagtatrabaho po siya. Ay. Grabe ka, guys. Ay, lately talaga parang, di ba, nag-back to work na tayo. Parang, ano ba, hindi ko siya maintindihan kasi ganito ang nangyari ka, guys, ha. Kwento ko po sa inyo. Di ba si Miss M, di ba ka, guys? Miss M na lang ating ilagay. Please po, hindi na natin i-mention ang name. Di ba si Miss M is on call. So, maghihintay siya ng tawag ni Egbert para magtrabaho dito. Hindi yung siya mismo pupunta lang dito na kung anong gusto niya. Di ba kapag on call ay maghintay ka talaga ng tawag ng boss mo, di ba? Na, oy, sige, tomorrow, meron kang trabaho dito sa bahay, ganon, di ba? That's the right time na pupunta ka doon. Trabaho. So, noong nakarang araw, kami ni Egbert, hindi niya tinawagan si Miss M, ha? Kasi po, nag-usap na kami ni Egbert na, Oliver, sabi niya, Oliver, ikaw gagawa ng breakfast, ha? Kasi, maaga na siya ang aalis, mga 7 AM. Aalis siya ng bahay si Egbert kasi may pupuntahan. And it's, ano ba, ay magpaano ng permit pala sa trailer. So, 7 AM. So, sabi ko, sige, ako magawa ng breakfast. Ako gawa ng room kasi may check out man. Ito ang nangyari. Gumising ako ng 6 AM. It's because, para makapag-prepare ako, no, kasi 1 hour, then mag-prepare sarili ko, and then punta na sa trabaho kasi 7 AM, ano na yung guest, kakain na. Eh, hindi, wala palang 6 AM kagaya, sigising na ako. Pero, pagising ko po, may narinig din ako sa labas talaga ng bahay na, kasi kapag may papasok sa bahay kasi, kapag may papasok at may lalabas, marinig mo kasi may ring. Magri-ring siya ba? Like, ang ring talaga ang housekeeper, ang speaker nandito sa loob ng bahay. So, marinig mo na may lumabas at meron ding pumasok sa bahay. So, alam namin, no, ang galawan dito. So, wala pang 6 AM, narinig din ni Egbert yun at ako. So, nasa isipan ko, hala, si Egbert, ang aga pala ni Egbert. Ngayon to ang aga ni Egbert lumabas, akala ko 7 AM, aalis siya, bakit 6 AM? No, bakit siya 6 AM aalis? So, si Egbert din po, sa taas that time, sabi din niya, ang aga ni Oliver, yun yung iniisip niya, ang aga ni Oliver, bakit 6 AM siya? Dapat 7 AM, kasi gusto ni Egbert, 7 AM na ako papasok. 6 AM lang akong gumising, nakagising ako kasi mag-prepare ako sa sarili ko. So 7 AM ako, magtrabaho na talaga. Kasi gusto ni Egbert na 6 AM, siya ang magtrabaho muna dito, mag-prepare ng breakfast ba, prepare lang ng konti, tapos 7 AM kasi alis na siya, so ako na yung magpatuloy, ganon. So na-shock siya, na-shock din ako, sabi ko, itong si Andy, dito siya natulog sa kwarto ko. So si Andy gusto na lumabas, gusto siyang lumabas kasi nga, may pumasok ba sa bahay? Ano nangyari ka, guys? Pagpasok, pinalabas ko si Andy na pinalabas ko. Kasi akala ko din, naisip ko si Egbert din yung lumabas ba. So gusto din lumabas ni Andy kasi baka mag-ihi siya. Na may pumasok man dito sa bahay. Akala ko pa rin si Egbert. Hanggang narinig ko boses ni Miss M ko. Hala, bakit babae ang narinig kong boses? Sabi ko, bakit andito ngayon si Miss M? Yun, naalala ko, bakit andito ngayon si Miss M sa bahay na hindi man siya tinawagan ni Egbert. So, dahil pumasok si Miss M, hindi na lang ako nagtrabaho ng breakfast. So, iniisip ko, sige, siguro andito siya ngayon sa, na lang ako tatrabaho, mag-check out sa housekeeping. So, parang so, sabi ko, inaano ko pa kanina iniisip ko ba, sinisi ko pa si Egbert, akala ko ba si Egbert, akala ko ba hindi niya tinawagan si Miss M, bakit andito to? Di ba, uncle siya? Kasi magtrabaho na ako ng 7. Ando na din si Miss M.
Andun na siya sa room. Tapos na good morning ako. Guys, anong nangyari mga guys? Ayaw man niya akong patrabahoin. Ay, ayaw niya akong patrabahoin guys. Pumasok, sabi ko nga, ay, guten morgen. Sabi ko, oh, nandito ka na pala sa room. Miss Emba, oh. Sabi ko, sige, ako nagagawa dito sa bed. Ako nagagawa dito. Tapos siya kasi yan magagawa sa bathroom siya. Ako naman sa bed. Ako na lahat doon. Alam mo, ang sinabi niya sa akin, guys. Oliver, no, Oliver, I can do this alone. Pupunta ka na lang doon. Sabi niya, wag ka na lang magtrabaho, Oliver. Ako na lang magtrabaho dito mag-isa. So, parang na-shocked ako, no? Na-shocked po ako. Bakit yun ang sinabi niya? Sabi ko, bakit sinabi niya to? Di ba kailangan niya ng pera? And at the same time, kailangan ko din ng pera. Same kaming dalawa, di ba? Kailangan ng pera namin. Kailangan namin magtrabaho. So, that time, kasi ayoko din ng gulo. Ayoko din talaga na magkagulo dito dahil lang po sa akin. So, ako yung nag-adjust. Umalis ako. So, pumasok ako dito sa kwarto ko. Bumalik ako sa kwarto ko. Pumunta si Egbert. Sabi niya, Oliver, akala ko ba magtrabaho ka doon? So, kuninto ko sa kanya. Sabi ko nga, boss, sabi kasi niya, boss, hindi na ako magtrabaho kasi siya daw gagawa. So, parang naanak, ganun si Egbert. Pero sabi niya sa akin, okay lang, Oliver, mag-usap na lang tayo later kapag wala na si MSM. Si Uwe, sinabihan ko din si Uwe, hindi na ako nakapagtrabaho ngayon kasi sabi ni MSM, siya lang na magtrabaho. So, nung umalis na si MSM, tapos sa trabaho, nag-usap kami sa room. Nag-breakfast kami nila, boss, nag-usap kami. Sabi niya, nag-away tuloy si Egbert at si Uwe. Hindi naman nag-away, like, nag-usap-usap ba? Sabi niya, Egbert, bakit andito yan si MSM? Di ba, magtatrabaho yan siya dito kapag sasabihan mo, pagtatawagan mo, i-chat mo, that's the right time na pupunta siya dito sa bahay, magtrabaho. At the worst pa ngayon, sinabihan pa niya si Oliver na wag na lang magtrabaho kasi siya na lang gagawa lahat. Sabi ni, parang naano si Uwe ba, parang naapakan yung yung, di ba siya ang employer, si boss ko ta employer, no? Parang, ang nangyari ngayon, si Miss M ang nagiging employer ko na. Oo. So, parang ano ba yan si Miss M? Bakit ganyan yan siya? Dapat maghintay siya sa tawag. Tapos, tinanong ni Egbert ito si Miss M na bakit nagtrabaho siya ngayon, which is, hindi naman siya tinawagan at the next. Sabi naman ni Miss M, Egbert, nag-text ako sa'yo kung may trabaho ngayon. Hindi man nag-reply si Egbert. Hindi rin nabasa ni Egbert yung text sa WhatsApp. Hindi niya nabasa. Pero, ang sabi pa rin ni Egbert, sabi niya, hindi ko nabasa, pero kahit na hindi ko nabasa or hindi kita na-replyan, hindi ka pa rin pwedeng magtrabaho dito kasi nga maghintay ka sa tawag ko or sa text ko. Then, yun, pupunta ka dito. Yun, ang sabi na Miss M, kasi yun yung ang palusot niya ba, excuse niya. So, sinabi na lang tuloy ni Egbert na, next time, tatawagan kita kung magtrabaho ka dito sa bahay or hindi. Tatawagan kita kung may kailangan kami sa'yo kung magtrabaho ka na dito. Kasi yun naman talaga ang trabaho. Yung mag-on-call siya. Kaya guys, na sila, buskon to, na-shock sila ba? Kasi para daw ngayon, parang siya na daw ang nagiging boss. Kasi siya na yung parang nag-manipulate pa. Kasi diba, sabi ko sa inyo dati na ayaw niya ako dito magtrabaho, diba? Gusto niya, doon ako sa iba. So ngayon, ayaw pa naman akong patrabahoin dito. Sabi ko pala ni Uwe, alam mo Uwe, Egbert, kapag ganito to palagi parang hindi siya healthy environment, no, sa trabaho. Dati hindi naman to ganito. Kasi dati kasi hindi per hour yung sahod ko ganito. Ngayon kasi naging per hour na kasi tapos na ako sa lahat sa pag-aaral. Kung ang goal ko dito is to earn and to work. No? Yun ang goal ko. And then sinabi ko talaga kina Uwe at Egbert, guys, na ay ko din makipag-contest, no? Kasi ito, hindi naman contest to, Diba? Siya, parang gusto niya, siya na lang lahat, siya na lang gagawa na kailangan ko din ng pera. Kinuha ko kung, diba? Kaya nga dito din tayo para magtrabaho, kasi kailangan din ng pera, kasi kung mayaman tayo, tutulog na lang tayo dyan. Diba? So, may trabaho man this week, hindi na lang tinawagan si Miss M, sabi ni Egbert. Sige, hindi kayo natawagan this week, ikaw na lang magtrabaho, Oliver. Kasi nga, di ba? Kasi parang na-offend sila, boss, na disappoint, ang term na yun. Basta ganun. Andun na,
parang nawalan sila ng gana tuloy kasi nagalit talaga silang dalawa. Tapos si Egbert, Ubi, Egbert, bakit mo kasi parang gano'n? Sabi ko, okay na yun. Tapos na, the damage has been done. So, let's go to the next chapter ba na. Sana next time, hindi na maulit. So, ayun, hindi na pumunta si Miss M ngayon kasi nga hindi naman siya tinawagan ni Buskuan at Buskuto. So, I hope no, sometimes ba, we need to hindi talaga no kung ano talaga role din natin no ako dito sa bahay kagasag ano din ako ba pang kapag anong role ko yun lang yung may limit din ba hindi naman lahat pwede kasi may limit kahit ang bait nila buskon sa akin nilimitahan ko pa rin ang sarili ko nilulugar ko pa rin ang sarili ko di ba pero yung iba talaga kagis sinasabi ko talaga kagis ay ayoko din na magka-gulo-gulo So, guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. God bless us all. Stay safe. This has been Oliver Cagas. And then, cheers po.